back mga kada at panibagong pag-asa at panibagong kaalaman ang ibibigay namin sa inyong this morning sa usaping immigration with our immigrant attorney and owner of US Journey Immigration Services. At live po via Zoom, makakausap po natin si Attorney Marlene Gonzalez this morning. Kaya Attorney Marlene, good morning po and welcome po dito sa Kada Umaga once again. Hello. Good morning, Diana. Good morning, Kada Squad. It's good to see you again. Yes, it's good to have you live here on the show, Attorney. At ito, Attorney, recap lang natin na last week po, nagkaroon po tayo ng caller, naalala niyo po? Yung caller na, yung concern niya, si Gio Santos, yung concern niya, virtual assistant po siya ng isang digital company sa California. That's right. And he was asking about paano siya, how he should do his tourist visa application. Mm-hmm. Usapan natin kung kailangan gawin niya. Correct. At this morning, Attorney, isa na naman kada natin ang nangangailangan ng advice mo regarding sa kanyang immigration concerns. Kaya live din, via phone naman, phone patch, tawagin naman natin ang ating next na may concern dito at sana tulungan mo siya, Attorney. Ito si Miss Rudy Beltran. Good morning, Rudy. Hello po. Good morning po, Attorney and Miss Diana. Ito, Miss Rudy, nandito na si Attorney Marlene Gonzalez para sagutin po ang inyong mga katanungan tungkol sa immigration concerns ninyo po. Go ahead po. Take it away. Ayun po. Attorney, ang itatanong ko po ay tungkol po dun sa Dropbox US Visa Renewal. Bali po, gusto ko pong malaman kung sino po yung eligible for visa Dropbox po, yung sa proseso po nun. Yung mga nagkaroon na ng tourist visa, it's just to streamline the process para hindi na ulit mag-interview pa, para makita lang nila yung apply kasi chine-check din lang kung walang violation, ganon. If it's straightforward like that, na-approve yung renewal. Kasi po, Attorney, kaming mag-ina. Ako po ay may anak na mag-18 years old na this year. So kami po ay nakadalawang beses ng nag-multiple. So since 2008 ako po ay, 2008 ako, siya ay 2009. So nagkaroon na po kami ng multiple nun. And then, by 2027 po, Attorney, kami ay magre-renew na ng aming US visa. So kami pong mag-ina ay eligible for that. Ano po? Yes, you are. I don't know if it's too early. Pero yung 2027 pa yung expiration? Opo, 2027 po, Attorney. May mga tanong na po ako, Attorney, kasi po, kumbaga, ang gusto ko pong itanong ay, mas okay po ba itong, kung sakaling malapit na po yung 2027, mas okay po ba yung Dropbox or mas maganda po pa rin yung face-to-face with the consul? It's what the government will allow. You don't want to renew it too early kasi you want to maximize the 10 years. And you renew it siguro mga 6 months before the 10 years. Kung available pa rin yung Dropbox option, it's better. The reason why they do that is to streamline it para they don't take too much time anymore. Especially sa mga katulad mo na walang immigration violation, always in compliance, ganun. Okay. Yung pong requirements po ba ay pareho lang din po? I mean, in terms of paper... I'm not sure. Could you say that again? Pareho lang din po ba yung mga requirements sa process po nitong Dropbox at saka po yung process nung kapag ikaw ay magsa-face-to-face po with the consul? I think they're just trying to get save time by not having to do it face-to-face. Kaya kung clear naman yung record ninyo, mas madali sa kanilang i-process na hindi na kailangan ng face-to-face appointment.
Miss Tapos Rudy. po, attorney. Miss Rudy? Tapos po, attorney. Opo, hello? Hi, Miss Rudy. Si Diana po ito. Ito, Miss Rudy, gusto ko lang sana i-specify ni attorney ang mga requirements na kailangan para at least klaro po sa inyo. Sa yung mga requirements na kailangan para sa Dropbox. I think yung online application lang ba yun? Hindi ko pa nakikita, pero narinig ko lang na mas madali, diretso lang. Parang renewal lang. And it's not just the Philippines, it's other countries also. Okay. Ay, tapos Miss Rudy, Miss Rudy, ako pala si Miss Rudy. Attorney, sorry. Attorney, ito po. May crucial po akong tanong. Yung po kasing aking summary, Jess, itong aking hinlalaki, ay nagpe-fade na po yung, di ba po, crucial dito sa finger scanning. Nagkakaroon po, last time po, nagkaroon po ako ng difficulty kasi po, nahihirapan pong i-scan yung aking thumb ridges para po siyang napapahina po ba? So ano po kaya ang magandang gawin para po pag yung sa, kumbaga alternative biometric collection po, pag ganito po ang aking hinlalaki ay napapahina po, nai-erase na? You mean your fingerprints? Kasi chef po yata si Miss Rudy. So, I think baka naapektuhan po yung kamay niya dahil sa trabaho. Opo, kasi ako po kasi nagluluto din at the same time ay pag nagtatype po sa computer, yung pong aking bang thumb mark, yung pong mga ridges po ay parang nawawala po. Ano po kayang halimbawa dapat kong gawin kung halimbawa po by the time na pupunta na po kami sa US Embassy, at ako po ang sampo ay ganito. Dapat po kaya ako ay merong certification from a doctor na may ganito po ako? Nakita ko na nangyari yan. Parang inuulit lang nila, gano'n, ano. Tapos, actually, nung nasa isang interview ko with a client last week, it helped that he put on, yung sanitizer. Tapos, then it worked. Ano po kasi? Pero, yeah, meron na rin ako mga client na ganyan. Parang inuulit lang nila hanggang makuha nila something, you know. So, you don't have to worry about it. Just, they'll take care of it. Kasi po, attorney, yung last time, medyo nakakakaba yun dahil parang sabi nung consul. Kasi ang tagal namin. Ang tagal na makuha yung aking submark. So sabi nung consul na maybe pwede daw sa next time na lang daw po namin gawin. So parang nakakatakot yun. Ibig sabihin nun, uulit na naman po kami ng interview. So ano po kaya ang alternative doon? Pwede rin po kaya ako magpa-advise sa doctor with the certification na ang aking pong thumb ay ganun? Maybe that will help them understand. But usually, pinapasa naman nila. There's also they scan your face. That's the other, biometrics. When they take your picture, they're scanning your face. Kaya that's another way if they really can't catch your fingerprints. Okay po. Tapos one last po, attorney. Kapag po sa mga ganitong Dropbox, nakakakuha po agad ba ng immediate feedback on my application? Hindi ko pa na-experience. Hindi ko pa nakikita. So ano po kaya ang mararecommend niyo po? Mas maganda po ang Dropbox or face-to-face pa rin po with the consul? I think Dropbox kasi yun ang preferred nila, no? I just hear from clients na all they did was renew it that way in other countries also. Okay po. Ayun lang. That's all po, attorney. Thank you din, Miss Rudy, for calling us this morning. At sana ay natulungan ka namin dito sa mga immigration concerns niyo po at lalo si Attorney Marlene. Sana na nakapagsagot po siya ng lahat ng mga concerns niyo po. Thank you, Miss Rudy. And Attorney Marlene, para sa mga gusto mo naman po kumausap sa iyo, paano naman kanila pwede i-contact? Sa website po, yung www.us-journey.com. May dash yun in between. us-journey.com. Okay, thank you very much, Attorney Marlene. Salamat. It's great to have you here again on the show. At sa mga may concerns po kay Attorney Marlene, pwede na lang po kayo mag-message din sa aming Facebook page po ng Net25 at asahan nyo naman po na sasagutin po namin ang iyong mga katanungan.
Ayan, thank you so much, Attorney Marlene, and thank you so much sa ating caller, si Miss Rudy. Hello mga ka-Net 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.